Ito ang pinakaimportanteng pisa at hindi pwedeng mawala sa isang electric fan. Panoorin hanggang dulo kung bakit nga ba. Hello mga ka-DIY, welcome to my channel, Rogin DIY TV Mix. For today's video mga ka-DIY, mayroon tayong isang electric fan dito, and kinalikot natin. At ito ay hindi na umikot at sabi umugong daw at nanigas yung ilisi. At yan, nilagyan na natin ng langis at sinubukan natin. Ayan, hindi na talaga umikot kahit ugong wala na. At ngayon, hahanapin natin mga ka-DIY ang pisa na pinaka-importanting pisa sa isang electric fan. Dahil kung wala itong pisa na ito mga ka-DIY, maaaring masunog ang ating bahay dahil sa nanikip ang shafting. At uugong na lang siya hanggang sa magliyab. Dapat may maintenance din ng ating mga appliances sa loob ng bahay mga ka-DIY, no? Dahil kung walang maintenance kagaya nito, ayan, no, buti dito lang ang nasunog. Hindi siya nagliyab dahil uminit na rin ito at pati yung housing niya umiinit na rin hanggang sa magliyab yan. Ngayon ito ang pisa na to mga ka-DIY, ayan, no. Yan yung kinakalkal ko. Yung pisa na yan, isang fuse na nasunog siya. Dahil kung wala ito, sunog ang electric fan na to, pati bahay. Dahil sa fuse na yan, ayan, yan ang naputol. Nung naputol na siya, ayan, pag umiinit na kasi yan, makaramdam na siya ng init, napuputol na siya. Kaya dapat hindi ito mawala sa ating electric fan o sa mga ibang pisa, no, na may fuse. Kailangan talaga yan. Ayan, no, nanigas na siya hanggang sa pumutok yung fuse. Kaya pag magpa-repair din kayo mga ka-DIY, huwag kayong pumayag na irekta yan. Pwede siyang irekta pero hindi pwede kasi masusunog tayo. Magkakaroon siya ng cost ng sunog dahil hindi siya mapuputol dahil walang fuse. Ngayon itong fuse, yan, papalitan natin yan ng bagong fuse. Ito yon. Ayan siya. Yan, galing din yan sa isang electric fan din. Buo pa naman siya, kaya pwede pa siyang gamitin. Kaya kung mag-DIY kayo, ugaliin yung maglagay ng fuse, thermal fuse. Dahil sa ngayon mga ka-DIY, marami nang nabibili na pyesa. Kahit anong pyesa, marami sa online. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Hindi mo na kailangan maghanap ng hardware. Kaya walang katuwiran na walang mabiling fuse. Marami tayong pyesa dyan sa online. Isang click lang, andyan na. Hindi kagaya noong araw, mapupunta ka pa sa mga electronic supply, sa hardware. Ngayon, nasa online lahat. Wala nang problema, hindi na katuwiran na malayo or walang pesa. Pero itong ikakabit ko mga ka-DIY, second hand lang to. Oh my God! Wow! Pwede pa naman siya kasi hindi pa naman siya sira. Ang ginagawa ko kasi mga ka-DIY, pag mayroong sira na mga gamit, tinatanggalan ko ng pangpesa. Yung mga hindi pa sira, iniipon ko yan hanggang sa dumami. Kaya kung mayroon tayong i-DIY, madali na tayo maghanap dun sa mga second hand. Pwede nyo ring gayahin, mga ka-DIY. Lalagyan nyo lang ng tag kung saan nyo nakuha yon para hindi nyo makalimutan. Kasi minsan yung mga tag, mabubura siya dahil sa luma na. Ayan, hinihinang na natin yung thermal fuse na kinabit natin. Ayan. Baka magtaka kayo mga ka-DIY, no? Hindi ako gumamit dito ng tester. Kasi wala akong dalang tester. Andito ako sa bahay ng kapatid ko. At wala akong kagamit-gamit. Ayan, meron siyang panghinang. Kaya yan, nahinang natin yan. Wala lang tayong tester. Pero meron siyang panghinang. Ayan, kaya nagagamit natin yan. Yan mga ka-DIY, no? Yung fuse na yan, buo naman yan. Dahil yung fuse na yan, doon yan sa isang electric fan na umuugong lang daw. Pag umuugong naman mga ka-DIY, ang sabi ko sa kanya, capacitor lang ang sira niyan. Pag umuugong, malambot naman yung LEC, malambot naman yung shafting.
capacitor, try nyo ang capacitor. May diferensya or mahina na. Ayan mga ka-DIY, tapos na ang paghinang natin. At lalagyan natin ng tape para hindi siya mag-ground. Ayan, yung mga hininang natin, lagyan lang natin ng tape. Siguraduhin lang na walang nakalabas na tanso na sumaya dun sa housing ng isang electric fan. Kasi yan, magkakaroon ng ground. Balutin lang natin ng tape, tapos pwede na natin i-testing. Lagyan muna natin ng LEC para makita yung ikot. No? Dahil pag shafting, hindi natin makita kung umikot. No? Ayan, lagyan na rin natin ng lock. Baka lumipad naman. I-testing nga tayo, lilipad naman yung LEC. Ayan. Wait na natin. Tapos, pag testing mga ka-DIY, i-on muna natin. Para kunting lang, kung mayroong problema, hindi tuloy-tuloy, no? On muna natin yan. Number 1. Tapos, saksak. Ayan. Umikot naman siya. Tuloy na natin pagsaksak. Ayan. Ikot na siya dire-diretso. Ganyan pag testing mga ka-DIY, no? Hindi natin pwedeng isaksak diretso kasi wala tayong gamit na tester. Dahil panigurado lang yan mga ka-DIY. Baka mayroon tayong mali na pagkabit. No? Kaya buti na yung safe. Ayan. Tuloy-tuloy na yung under niya. Kompleto. 1, 2, 3. Gumagana siya. At tanggal na natin yung LEC mga ka-DIY. Tapos talian natin yung wire na hininang natin para siguradong hindi gumalaw at hindi siya dumikit sa housing para hindi siya mag-ground. No? At putulin natin yung sobra. Kahit anong panali mga ka-DIY, no? Kahit sinulid, okay lang yan. At ito mayroon naman akong pang-lock. Kaya yan ang ginamit ko. So ayan, kabit na natin yung takip sa likod para assemble na natin. Yan, assemble na siya at kabit na natin yung sa harap naman. Pag ganun lang mga ka-DIY, no, pag mag-repair tayo ng electric fan, huwag nating tipirin para sa ating safety. Hindi naman yan para sa iba. Kung kailangan palitan ng pisa, palitan. Huwag tayong mag-jumper para hindi rin tayo makapangdamay sa ibang kapitbahay. Dahil mura lang naman ang mga thermal fuse, no? Nasa 15 or 20 pesos lang naman. Kaya hindi kailangan magtipid. At muli, paalala mga ka-DIY, no? Sa mga nag-DIY dyan, mag-ingat tayo, no? Dahil ang buhay ay iisa lang. Huwag nating kalimutan ang safety sa ating mga ginagawa kung ano man yan. Dahil kuryente yan, isang pagkakamali mo lang, goodbye ang buhay. Ayan, maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa susunod pang mga video.